Isa po sa gustong-gusto kong pinapatugtog, actually yung CD po namin nito nagasgas na. Gasgas na po yung CD namin. Pag pinatugtog po pag pinatugtog ko po yung CD nito, tumatalon na po. Kaya I would like to thank the Lord dahil sa Spotify at sa YouTube, no, dito po sa YouTube, napapakinggan ko po itong kantang ito. Na hindi na po kailangang kunin yung CD-ng gasgas na. Ito po yung awiting Man of Sorrows ng Hillsong. Ang ganda. Masasabi kong isa po ito sa long time favorite ko na talaga. Hindi ako nagsasawa. Why? Why Man of Sorrows? Sino ba yung Man of Sorrows? It's Jesus. Jesus was abandoned by His Father while hanging on the cross. From 9 to 3, 6 hours, hubot-hubad, nakapako sa krus. Ang Panginoon po ay hubot-hubad, wala po siyang tapis. Sa pong paglilinaw yan, ibinilad siya sa sobrang init ng araw, ibinilad din siya sa sobrang kahihiyaan nitong mga soldadong Romano na gumawa sa kanya niyan. Okay? Pero siyempre, what put the Man of Sorrows on the cross? Sino ang naglagay sa kanya sa cross? Ako, ikaw, tayong lahat. Inibig niya tayo. Ninais niyang mamatay para sa atin. Alam po ba ninyo kung sino dapat ang ipako sa cross? Ako, ikaw, tayong lahat. Tayo dapat ang nagpasan ng cross, tayo dapat ang pinutungan ng koronang tinik, tayo dapat ang hinampas, pinagbubugbog. Pero sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang ama, Ama, ako na lang po. Huwag lang sila. So it's something na hindi mo ma-fathom, hindi mo maabot kung gaano kalawak yung pag-ibig na yan ng Diyos sa atin. Jesus actually is the greatest expression of love. Ayaw kong sabihin was. Hindi siya was. Laging is. Lagi siyang present. Laging perfect. Laging present tense. Jesus is the expression. Is the perfect expression of love. Perfect love. Agape. No? So, nung si Jesus po nakapako po sa cross, hindi po ba kayo nagtataka bakit siya iniwan ng God the Father? Iniwan po talaga siya. Why? Because during that time, siguro sabi ng maraming scholars, around 12 p.m. So meron pa siyang 3 hours remaining na nakapako sa cross. Nahihirapan, huminga. Imagine niyo yung weight ng Panginoon, tapos nakapako siya. Para masuportan yung paghinga niya, kailangan niyang itaas yung kanyang buong katawan, no? Ang hirap. Tapos may koronang tinik pa siya na tumagos pa sa kanyang ulo at sa kanyang mga mata. Koronang tinik na napakalalaki. Para sa atin po yan. Okay? At nang makita ng God the Father ng lahat ng kasalanan ng mundo na kay Jesus na iniwan na siya. That's why the Lord Jesus shouted, my God, why have you forsaken me? Jesus, in all His life, lagi niyang tinatawag na Father ang God, the Father. Hindi niya tinawag kailanman nung sa kanyang mga ministry na God ang Diyos. Di ba? Ang tawag niya lagi, Father. Meron silang intimate relationship bilang mag-ama. Pero in that fateful day, no? Nung araw na yan, na namamatay siya sa krus ng Kalbaryo, ang Panginoong Hesukristo po namatay po sa cross on a Wednesday, not Friday. Bilangin nyo, Wednesday. Ang ikatlong araw niyan, Sunday. Diba? Kasi sabi na, 3 araw, 3 gabi, 3 araw ako sa bunganga ng ilalim ng lupa. O yun. Hindi po ba? So, yan po yan. That fateful day, iniwan siya ng God the Father. Naputol yung kanilang relationship. Naputol po. Why? Because during that time, Jesus represents all of us.
our sinfulness, our sins. All of it nilagay sa body ni Lord Jesus. Kaya siya ay naging man of sorrows. Iniwan din siya ng kanyang mga kaibigan, mga disipulos, yung mga pinagaling niya, iniwan siya. Wala po doon. Ang tanging present sa cross ay ang disciple niyang si John. Not even Peter, natakot si Peter na duwag. Lalo na yung ibang disciples. Pero si John nandoon. Kasama ang mama ni Jesus, si Mary. Kaya ipinagbilin ni Jesus si Mary kay John. Di ba may sinabi siya, Mother, this is your son. Son, this is your mom. So, ibig sabihin, alagaan mo ang nanay ko. Babalik na ako sa ministry ko bilang Diyos. Ikaw nang bahala sa nanay ko. Ganun po yan. Yung pong ibig sabihin nun. So, makikita po natin doon ang Panginoong Jesus sa kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Naisip pa niyang patawarin yung magnanakaw na katabi niya. Nagpatawad siya roon at inihabilin niya ang kanyang nanay kay Juan o kay John the Beloved. So napakaganda. Maraming matututunan sa cross. Maraming matututunan on that fateful day, Wednesday, when Jesus gave up the ghost. Alam natin ang nangyari, lumindol, kumulog, di ba? Kumidlat. At sinabi ng centurion, truly, this man was the Son of God. Pero bago po nalagutan ng hininga ang Panginoon, ito pong good news ko sa inyo. Sinabi ni Jesus, Father, into thy hands I commend my spirit. It is finished. Pero pansinin niyo yung word, Father, na i-restore na po yung relationship. Ibig sabihin nun, since Jesus represent us, nung siya po ay iniwan ng Diyos, nung na-restore na yung relationship nila, Father, into thy hands I commend my spirit. Ibig sabihin, na-restore na yung relationship as Father. Ibig sabihin, tayo po mga believers Jesus ngayon, we can call God Father. Amen? Meron na tayong intimate relationship sa Father because of what Christ has done on the cross for us. So napakahalaga pong alam natin ito. Ang Ama natin ay ang Diyos. So wala tayong dapat ikatakot dito sa mundong ito. Alam po ba ninyo, hindi pare-pareho ang gising natin. Sometimes maganda, sometimes bad trip tayo. Pero alam po ba ninyo, as long as you know kung sino ka sa Diyos, ikaw ay anak na minamahal. Basahin mo yan sa Biblia, John 1:12. Sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sila'y pinagkalooban niya ika ng buhay na walang hanggan. At ginawa silang mga anak ng Diyos. Tayo po yun. Ang tawag sa atin mga born again, meron tayong born again heart, meron tayong born again spirit, meron tayong born again experience na naranasan natin when we receive the Lord Jesus Christ as our very own personal Lord and Savior. Paano yun? By believing Him on what He has done for us on the cross. Sapat na po na maniwala tayo na namatay siya sa cross para po sa atin since wala po talagang works na involved, no? Purely believing on what He has done. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verses 8 to 10, for it is by the grace of God that you have been saved. No, not by works, so that no one may boast. Wala tayong ipagmamalaki. Kasi talagang naligtas tayo dahil naniwala tayo sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Sapat na po yun. Yun ang kailangan. Yun ang susi para sukat nga ika na ikaw ay maligtas. At kung tinanggap mo na si Jesus as Lord and Savior, naniwala ka na sapat na yung ginawa niya sa cross, congratulations. Yung pagiging man of sorrow si Jesus, minsan lang nangyari. Pero ngayon, Jesus Christ is happy God. He is now a God who is very happy knowing na maraming tumanggap sa Kanya as their own, very own personal Lord and Savior by believing His finished work on the cross for them. So, it's all about time to share the good news. Huwag tayong mai-intimidate. Don't get intimidated. Dahil alam po ba ninyo, tayo ang gagamitin ng Panginoong Hesukristo upang maiparating sa mga unsaved people ang mensahe ng kaligtasan ito. The gospel of grace
dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya tayo naligtas. At no, hindi sa mabubuting gawa natin. Kaya walang ipagmamalaki ang isa. No, not even one person ay nakagawa ng righteousness. Hindi po talaga. Walang matuwid, wala kahit isa. Tangi ang Panginoong Hesus lang ang perpekto at sapat na po at perpekto rin ang kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay. Sapat na upang tayo ay maligtas. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the love of Jesus. Thank you po. And Jesus truly loves us all.